Capricorn. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Capricorn? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. Collective energy ng mga Capricorn, please. Collective energy ng mga Capricorn. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Capricorn! Let's see. The Devil card. Okay, you're dealing with like a toxic connection. Nahirapan ka rin to find the balance of your logic and your emotions. Napapagod ka na sa away, sa pagtatalo. You're manifesting. Okay. It feels like, sabi mo, parang mas okay na lumayo muna sa kahit anong energies na nagdadala ng confusion sa'yo. At mag-focus muna sa kaperahan, kabuhayan, financial stability. For the longest time, it feels like parang na-derail ka sa iyong mga pangarap, plano because nahirapan ka to manage this love situation. At sabi mo mukhang kailangan mo muna tong layuan because if not, maaaring magpatuloy ang mga delays or blockages sa iyong finances or financial goals because of dealing or giving so much of your energy sa relationship na to. There's a masculine here na sabi niya, gusto niyang makipag-usap sa kanyang feminine tungkol sa mga dudahan, selosan. And right now, it feels like the masculine and the feminine sa connection na to ay parang binigyan nyo ng space ang bawat isa or nagkaroon ng quiet time for you to sort out kung ano talaga yung nararamdaman nyo para medyo bumabalang yung emotions and para malaman nyo din na parang gusto nyo bang ilaban to or not. Huli. Okay. Sabi ng masculine sa connection na to, aware siya na na-figure out siya ni feminine. Maraming nalaman, maraming na-discover, maraming na-unearth na hindi magandang balita and realization about this relationship. Someone is like, parang ready na i-surrender ang ego. Okay, talo ako, okay, nabuking ako ni feminine, and it's really time for the masculine to take personal accountability at like to sincerely apologize sa kanyang feminine. It feels like marami na ring na-involve na third party or selosan, dudahan sa relasyon na to. Maraming nangyaring hindi magandang desisyon. But sabi ni masculine sa connection na to, ready na daw siyang bitiwan ang mga third parties or like mga bisyo na nakasira sa relasyon na to. Okay? The masculine in this connection is like facing a big decision to choose masamang bisyo, bad habits, or yung taong gusto niyang makasama. And it feels like for most of you, pinipili ng masculine sa connection na to ang love connection niya with the feminine. Finally, okay? But ang question dito, gusto pa ba ni feminine? Let's see. Nagkaroon ng maraming dishonest energy, kasinungalingan, lagi na lang nag-a-apologize, pero hindi naman nagfa-follow through yung actions. Maraming pangako, hindi tinupad, gagawin, hindi ginawa, hindi na daw uulitin, inulit pa, okay? And because of that, marami na dapat kayong natupad, nagawa together, but nagkaroon ng delays because of like yung mga pagtatalo na to. Recent past nagdala ng maraming feeling of sadness because the feminine in this connection parang nawala sa balance nga yung logic and emotions. Sobrang nakakalungkot, nakaka-disappoint. And the feminine feels no recent past na parang hindi pa rin naman tapos ang connection ni masculine sa mga bad habits na to.
pagod na rin daw makipagtalo at ipaglaban ni feminine ang relasyon na to. Pagod na daw si official feminine na ipaglaban ang relasyon na to. Kahit sino naman, no, kung paulit-ulit lang, nakakapagod naman talaga. But, ang labanan lang dito, kanya-kanya tayong threshold ng pain. For some of you, 1, 2 beses magkamali, pagod na. Yung iba sa inyo, taon, dekada na, lumalaban pa rin. Kanya-kanyang laban, okay? Maraming pinagpe-pray na sana magkaroon na ng clarity para matapos na ang confusion at gulo. But for some of you, lumalayo na because the situation feels really hopeless already. Right now, sabi ng ating mga Capricorn, focus muna sa kapirahan kabuhayan and you acknowledging na parang kahit gaano pa karami yung i-invest mo sa sitwasyon na to, if the masculine is not willing to take personal accountability na ayusin ang kanyang sarili and to fully commit sa relasyon, wala namang mangyayari. For most of you, it's like cutting your losses. Tama na. Ngayon, kung si masculine mag-take na ng leadership role sa relasyon na to, thank you. Pag hindi, at least you're moving forward and inaayos mo yung buhay mo with or without the masculine. Kung gusto niyang ayusin ang sarili niya, bahala siyang humabol, and I like that energy, feminine, okay? The masculine in this connection, sabi niya maaayos pa to, magiging okay pa. For now, if need daw ni feminine ng space to think para daw bumaba lang yung emosyon, hahayaan mo na niya si feminine. But feminine, ikaw na, nasa yun eh, the ball is in your court, bahala ka kung bibigyan mo pa siya ng chance. Pero ang nakikita ko, umaasa si masculine, and because of like the past patterns, no, sabi niya wala yan, lalamig din ang ulo niyan. At pag lamig daw ng ulo mo, he feels very comfortable, he feels very secured na kaya ka pa niyang i-win back. Okay? Kaya ka pa daw niyang pabalikin sa buhay niya. Bahala ka na feminine kung gusto mo pa yon or not. Pero minamanifest ni masculine na sana mawala na daw agad yung topak mo. Kasi topak lang naman daw yan. Love na love mo naman siya. Hindi mo naman daw siya matitiis. Ngayon, sabi ng feminine sa connection na to, napakarami ng kasinungalingan at manipulation ni masculine. Ang gusto niya ay totoong pagbabago with the death and rebirth energy. Totoong transformation for the better daw ang gusto ni feminine. Ngayon, it feels like, okay, for most of you, sabi ni feminine, sige, bahala ka na masculine. Basta ako, mag-move forward ako. Ngayon, kung ayusin mo yung sarili mo, sige. Pero hindi kita hantayin. Humabol ka kung makakahabol ka. For most of you, sabi ni feminine, marami siyang inaayos tungkol sa kaperahan kabuhayan. And because of that energy that the feminine would put her energy and focus sa kaperahan kabuhayan, may parating na magandang opportunity or good luck para sa'yo. Pagdating sa relationship na to, it feels like hindi ganun kadaling ayusin ang relasyon na to. So, tama lang, feminine, naunahin mo ang iyong stability. Kahit naman ikaw masculine eh. It feels like, alam mo yon, for most, no, kapag yung masculine kasi nagkakaroon ng like insecurities about personal goals, ginagawa niyang band-aid treatment for him to feel secured and confident about himself na he's the dude, you know, na by entertaining other females na hindi naman siya totally kilala. Because this strangers, to mga stranger na feminine na to, doon niya nakukuha yung superficial na paghanga na gusto niya, na hindi niya makuha sa official feminine because the official feminine knows na marami siyang kailangang ayusin sa buhay niya. Okay? You get what I mean? And kailangan mo nang ayusin ni masculine ang kanyang buhay para magkaroon siya ng genuine na kumpiyansa sa sarili, para hindi siya naghahanap ng superficial paghanga sa ibang tao. Mas masarap na hinahangaan ka ng person mo because alam mong totoo yung paghanga na yon. Kesa naman like meron tayong mga binibuild na shallow paghanga sa ibang tao na hindi naman tayo kilala. Hinahangaan tayo sa very shallow level. Alam naman nating hindi totoo yung paghanga na yon. Because ang totoong nakakakilala sa atin ay yung taong malapit sa atin. And we should rebuild and ayusin ang sarili natin because mas masarap hangaan
ng totoo, yung legit na paghanga. Okay? So, it feels like for both of you, feminine at masculine sa connection na to, mag-focus muna sa kaperahan kabuhayan, okay? Okay lang naman na i-set aside muna tong pag-ibig na to eh. Mahirap naman talagang mag-focus sa pera kung ang dami mong iniisip pagdating sa kaperahan kabuhayan, okay? So, ang relasyon na to hindi pa naman totally over. Meron lang kayong kailangang ayusin muna for now, okay? Pinupush ng aso ko yung camera. So it feels like the universe is really pushing you to na parang ayusan ng priorities. Pera muna, kabuhayan, kaperahan. Andito lang tong relasyon na to. Ngayon, sabi ni feminine, masculine, magmo-move forward muna siya sa kanyang mga goals. Habol ka na lang daw. Okay, dokie. And that would be the Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. See you again in a few days for your bonus reading.